Karamihan ng mga taong gustong mag-try ng online career nasa stuck sa dalawang choice. It's either maghahanap ba ako ng kliyente overseas and maging part ng kanyang kumpanya, or gagawa ba ako ng sarili kong channel sa YouTube and hopefully I get monetized in the coming months or years. Kasi for us Filipinos na naghahanap ngayon ng jobs online, mahirap pag medyo limited yung skills mo. I was a virtual assistant for a certain company in the past, and right now I'm working for another foreign client, but this time more of a freelancer. Pag sinabi mong freelancer, wala ka talagang formal na kontrata, medyo parang project-based yun. Although hindi ako pwede mag-disclose ng masyadong details about my work, I can say na medyo may alam na ako about sa pagiging virtual assistant. Although I've been working for only just 2 years. And now I'm trying to go into YouTube kasi marami talagang opportunity ngayon sa pagki-create ng channel. And now I want to share yung mga bagay na napansin ko when I started both. So what are the main differences of being a YouTuber and a virtual assistant? Number one is when you're a YouTuber, wala kang employer. It's all on you. Para ka nagsistart ng isang business. Ikaw ang may hawak ng sistema mo, ikaw ang gagawa ng mga video mo, mga content mo, and wala talaga siyang set of tasks. Hindi tulad pag VA ka, pag virtual assistant ka, papasok ka sa isang trabaho, bibigyan ka din ng task, nandyan na yung mga gagawin mo. Kung meron mang mga application na kailangang aralin, usually yung client, willing naman sila mag-offer ng training para sa'yo. Minsan meron silang mga videos na ibibigay sa'yo. YouTube is more of nangangapa ka, and oftentimes it's hard to know the niche or yung pinaka-main topic ng iyong channel. Madalas, it takes time to work it out and kailangan marami ka talagang gawing video and makaisip ka ng mga interesting topics na may mga taong interesado din para yun ang magiging viewers mo. So to summarize, ang pagiging YouTuber, meron kang freedom to be creative, freedom to choose kung ano man ang gagawin mong video or topic mo. And pagdating sa schedule, hawak mo ang oras mo. Nasa sayo kung magtatrabaho ka 5 hours a day, 8 hours a day, every other day ba? Every day ba? Sa umaga ba? Or sa madaling araw? Hawak mo lahat yan. And sa YouTube, medyo mabagal ang pagkakaroon ng income dyan. Of course, kailangan ma-monetize yung channel mo. May mga requirements yan bago ka ma-monetize. And pag na-approve ka for monetization, may process pa yan bago ka talaga magkaroon talaga ng income na. For a virtual assistant naman, yun nga, structured na yung job mo, meron ng job na ibibigay sa'yo. Pero sa virtual as pagiging isang VA, medyo more time restricted ka. Kung hindi man fix yung schedule mo sa client mo, meron silang mga deadlines na binibigay sa'yo na dapat mong sundin. Merong specific numbers of hours na kailangan mong trabahuin. May mga client na medyo strict. Gusto nila madaling araw ka mag-work kasi yun yung time sa kanila na umaga. Sa atin, madaling araw. Tulad kung ang kliyente mo ay sa UK, ang umaga sa kanila, almost maghahating gabi na sa inyo. Ang maganda naman sa pagiging VA, syempre pag natanggap ka na, meron ka na talagang salary every month. And maraming mga kliyente ang very generous when it comes to bonuses and incentives. Especially kung gusto nila yung trabaho mo. If you're going to talk about the disadvantages sa pagiging VA, medyo alanganin din yung trabaho na yan. Maraming VA ang nawawalan ng trabaho sa isang iglap kasi hindi naman lahat ng kumpanya na napapasukan is very stable or hindi naman lahat yan is malaking kumpanya. Minsan isang tao lang yan na nagsa-start ng small company and then nag-hire lang siya ng multiple VAs, mga 4 or 5. Pero once na nag-fail na yung business niya or going downhill, kailangan ng mag-cut ng expenses, very easy para sa kanila na magtanggal ng isang virtual assistant. Siyempre naman, when we go back to YouTube, walang magsisisante sa'yo kasi channel mo yan. You're free to do
all your processes, all your videos, anytime you want, tuloy-tuloy lang yan. As long as, syempre, kailangan mong sundin yung guidelines ng YouTube. Kasi kung hindi, pwede ka nila i-ban or pwede rin nila i-delete yung channel mo. Pero when you ask me what is the main highlight sa pagiging isang YouTuber, yun ay ang potential growth. Kasi once na na-figure out mo na yung audience mo, nakuha mo na yung niche mo, okay na yung mga systems mo sa paggawa ng video and nagiging consistent ka, once na na-monetize ka, and pinagpatuloy mo lang yan, dyan na magsa-start yung growth mo. Dyan na papasok yung pera. The more na nagugustuhan ng viewers mo yung mga video mo, the more income you will get. Sa pagiging VA naman, pwede ka nga ma-promote, pero hindi naman yan every year i-promote ka. Usually, yung growth mo, may hangganan lang yan. Kasi yun lang naman ang trabaho na hinihingi nila sa'yo. Ang nangyayari minsan kung ayaw mo na sa trabaho mo or ayaw mo, hindi na enough yung pasahod nila sa'yo, kailangan mong umalis sa isang company and maghanap ng iba. Which is oftentimes very difficult, especially ngayon na napakadaming tao all over the world na naghahanap ng job as a virtual assistant. So, oftentimes kung kailangan mo talaga ng trabaho, wala kang choice kundi mag-stick dun sa employer mo kahit ganun lang ang pasahod sa'yo. So, when you put the two side by side, si YouTube, medyo matagal pa yung progress and medyo risky siya in a way na if you don't get the right formula for your channel, kung hindi mo makuha yung tamang audience mo, medyo masastuck ka talaga, maybe even for years. And alam ko na marami sa atin na kailangan ng income, hindi natin afford na walang pumapasok na pera sa atin. So definitely, hindi yun ang choice sa kanila. And ang pagiging VA naman, yes, nagkakaroon ka ng income every month, and yung sa salary mo, nagkakaroon ka ng konting incentive, pero most of the time, hanggang dun lang yung sahod mo. Kung nag-increase man, konti lang. Your job is always at risk. So, kailangan mo ulit maghanap ng bagong trabaho pagtapos mo matanggal doon sa luma mong kumpanya. So, ngayon, bakit nga ba okay ang online business? Bakit mas pinipili kong pasukin yung mga ganitong klaseng trabaho? First of all, I saw the benefit na nabibigay ng working from home. Kasi aside from iniiwasan mo na yung traffic, iniiwasan mo na yung commute, may chance ka pang gawin yung mga ibang bagay sa bahay mo kasi meron ka pang oras na imbis na nailalaan mo sa pagko-commute, nagagawa mo na sa bahay mo. I'm sure it's not for everyone, pero for me, I saw the benefits of. Mas gusto ko talaga yung work from home. And aside from that, pwede mo rin dalhin yung work mo outside, pwede mo dalhin yung laptop mo kung laptop ang ginagamit mo sa mga cafe, sa mga mall, kung merong area dun na pwede kang mag-laptop. Very convenient talaga na yung trabaho mo is nasa laptop lang. And another thing na napakaganda sa pagkakaroon ng online job is natututo ka ng multiple skills. Natututo ka ng mga application online, yung mga tools tulad ng mga Microsoft Excel, yung mga pag-handle ng email, yung mga pag-zoom, yan, mga skills yan. And natututunan mo rin yung skills na pagko-communicate sa clients mo, sa pagsasalita ng English, mapapansin mo na mas okay na yung English mo. Yan ang mga skills na makukuha mo sa pag-online job. And of course, huwag natin kalimutan na ang mga kliyente natin when we're online is mostly overseas. They're paying you in dollars. Pero for some of us, hindi naman basta-basta madali magkaroon ng online job. Kung gusto mag-shift sa online job, ito yung mga challenges na kailangan mong harapin. Number one, kailangan mo ng specific skills na no negotiation talaga. Kailangan talaga marunong ka nito. Marunong kang mag-English, number one. Pangalawa, kailangan kahit paano marunong kang gumamit ng computer. Kasi yan yung mga dalawang bagay na hindi pwedeng mawala sa isang taong nagtatrabaho online. English for communicating sa mga kliyente mo, and of course yung mga trabaho papagawa sa iyo, most likely almost 99% is English. And then when it comes to computer skills, kung ikaw yung taong never nakapag-handle ng mga online documents, mostly ang ginagamit mo lang is smartphone, or kung may computer ka, it's mostly for social media or games, medyo mahihirapan ka kasi talagang
blanco eh. And yung mga client out there, syempre kung marami silang pagpipilian ng mga VA, mas pipiliin nila yung taong marunong na. Kasi mas convenient yun. Yun ang pinakamahirap when finding a job. Napakadaming aplikante na naghahanap ng virtual assistant. Isa ka sa mga nagko-compete para sa posisyon ng kumpanya nag-hire. Second challenge, of course, kung marunong ka mag-computer, syempre kailangan mo rin ng computer. Most of us only have smartphones and mga kliyente, kailangan talaga nila na meron kang laptop or PC. Kasi yung mga ibang applications kailangan mag-run sa computer, hindi nag-run sa smartphone. And it's really hard to do other tasks tulad ng kunwari may pinapagawang document sa'yo or may pinapa-edit sa'yo sa Canva or stuff like that, or may mga pinapagawa sa'yo ng two tasks at the same time. Medyo mahirap yun gawin sa smartphone. So, kailangan mo talaga ng PC or laptop. The third thing na kailangan mo i-consider kung gusto mag-online job is of course connected din sa pangalawa. Yun na yung internet. Kailangan maayos yung internet mo. Hindi pwede yung putol-putol, hindi pwede yung palaging nawawala yung internet. Nawala ang internet ngayon, bukas meron. Kasi kailangan nandun ka in time for your work. Kailangan mo maabot yung deadline and it's very difficult na magawa yung mga bagay niyan kung mabagal yung internet mo. So gusto mo pa bang magkaroon ng online career? Gusto mo ba maging VA or virtual assistant? O di kayo mag-start ng isang YouTube channel? Sana nakatulong yung mga pinoint out kong pros and cons and you can make up your mind kung anong path ang iyong susundan. Pero either way, for me, it's always a good choice to go for online business because of the flexibility of the schedule and the flexibility of the work. Pwede mo siyang dalhin anywhere. And of course, yun nga yung pagkakaroon ng overseas clients. So if you're having trouble na mag-start online, kung wala ka pang computer, kung wala ka pang skills, you can start small. Pwede ka naman magsimula munang mag-aaral, mag-type ka muna ng how to be a VA or manood ka sa YouTube ng mga taong nagsimula sa wala and then ayun, VA na sila. Maybe you can learn from them. When it comes to becoming a virtual assistant, medyo limited lang yung may share ko sa'yo. Meron mga tao out there na mas may alam dyan and hopefully they can help you out. And when it comes to being a YouTuber, ako mismo, medyo nagsastart pa lang ako. But I just wanted to share itong mga napansin ko since I tried both being a VA and being a YouTuber. And kung ano mang piliin mo, I wish you the best and good luck. Huwag kang susuko and just keep moving forward.